Hello mga kanegosyo, ngayon ay i-share ko sa inyo ang experience ko sa paggamit ng Epson L121. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa aking channel. Ang channel na to ay tungkol sa printing. Kung interesado ka sa mga ganitong bagay, palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Hello mga kanegosyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa printer na Epson L121. Bali, share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ng printer na ito. Isa sa nagustuhan ko sa printer na ito ay very affordable siya at good quality. At bagay na bagay ito sa mga magsisimula sa printing. Kaya kung beginners ka sa printing, swak na swak sa iyo itong printer na ito. Dahil naka-built-in na rin itong printer na ito, hindi cartridge yung ginagamit sa kanya. Kaya mas matibay siya kumpara dun sa cartridge na mabilis masira. Tapos ang mahal pa. Kung bibili man kayo ng printer, piliin nyo na yung naka-built-in na printer. Wag na yung naka-cartridges. Ang isa pa sa maganda sa printer na Epson L121 ay pwede mo siyang gamitan ng ink tulad ng dye ink, pigment at sublimation ink. Pili ka na lang sa mga ink na yun kung ano yung gusto mong gamitin. Remind ko lang na pag hindi na original ink yung gamit nyo sa bago nyong printer, ay mababaliwala yung warranty ninyo kasi gumamit kayo ng ibang ink. Yun ay kung naka-under warranty pa yung printer nyo. Ganito pala yung itsura ng loob ng Epson L121. Kapag papasok pala kayo sa printing business, dapat marunong kayo kahit papano ng printer repair, kahit yung basic lang. Kasi itong printer na to ay tinanggalan ko ng shark teeth, tapos nilagyan ko ng waste tank. Kasi kung ipapatechnician ko pa to, mapapamahal tayo mga kanegosyo. Alam nyo ba mga kanegosyo, kapag nagpa-technician pa kayo, ang pinakamababa na singil nila nasa 500 pataas. Kung may sira pang piyesa yung printer nyo, bukod na bayad pa yun. Kaya kung kaya nyo aralin nyo na lang. Pero kung hindi nyo na kaya, patulong na kayo sa mga technician. Mas maganda yung makuha yung technician yung mahaba na yung experience sa ganong larangan. Na yun talaga yung forte niya. Ang maganda rin sa printer na ito na Epson L121 ay maraming pyesa. Di siya mahirap hanapan ng pyesa. Di tulad nung ibang printer. Kaya in case na may masirang pyesa doon sa loob ni Epson L121 ay madali na nating hanapan. Itong printer na ito ay upgraded na pala. Itong printer na ito ay dating Epson L120 at ngayon ay naging Epson L121 siya. Meron din akong Epson L120 at hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. At taon na yung binilang ng printer na yun sa akin. Yun pa yung pinakauna kong printer na single function. Nga pala mga kanegosyo, itong Epson L121 ay walang photocopy. Wala ring scan. Single function lang siya. Pero kung print lang yung gagawin nyo, pwede na to si Epson L120. At bagay na bagay ito sa mga beginners. Maliit lang itong si Epson L121. Pero gamit na gamit ito sa printing business. Kasi kung mapapansin nyo sa ibang printing shop, marami silang Epson L121 at iba-iba yung ink nun. Meron naka-dye ink tapos ginagamit nila sa document. Merong naka-pigment, ginagamit nila sa photo print, sticker at saka sa t-shirt printing. At meron ding naka-sublimation ink na ginagamit naman sa mga mug, tote bag, mousepad at iba pa. Kaya gamit na gamit itong sa Epson L121 sa printing business. Kasi nako-convert siya sa iba't ibang ink. Kaya kung tatanungin nyo ako kung okay o ayos ba tong printer na ito, ang sagot ko dyan ay ayos na ayos itong printer na ito. Kasi ginagamit ko rin itong printer na ito. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo, palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!